Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello mga ka-airsoft. Good evening po sa inyong lahat. No? Actually, kakagaling lang namin sa lugar ng South kahapon. Medyo, alam mo yun, medyo pagod talaga no, sa biyahe kahapon. Unang-una, Friday kahapon mga ka-airsoft. Grabe, sobrang traffic sa... ang dinanas namin sa lugar ng South, no? Sa totoo lang, okay na yung haba ng biyahe, kaya lang minsan ang nakakapagod talaga doon sa biyahe is yung haba ng traffic, no? So, wala naman kami ibang choice kundi i-serve yung order ng ating ka-airsoft. Plus, syempre sulit na sulit naman yung naging pagod. Kasi bakit? Merong pa-take out na na red ribbon cake, you know, yung isang yung ating ka-airsoft na si Sir Erwin, tama? No. Tapos Jonathan. Sorry. Si Sir Jonathan of Cuyab San Pedro, Laguna. Grabe, no? Nagulat rin ako, hindi ko alam, meron pala siyang inihanda. Plus, thank you sa ating ka-airsoft from Cabuyao, Laguna, si Sir Leo. Pinag-take outan niya kami, inabutan niya kami ng isang buong chowking na tawag doon. Parang laureate. No? Kainin ko pala ngayon yun. No, ilabas mo nga, no? Yung laureate na, actually, hindi ko alam na may ganun nagulat lang rin ako, no? Mamaya na, Lucas, ayusin mo yung target. Nakarinig ka lang na pagkain, lalarga ka na naman, no? Okay, mga airsoft ngayon. Meron tayo rito ka-airsoft. Kakaiba to, bakit? Hindi, mga mga dating politiko, no? Dun sa lugar nila, sa Lingayen. Lingayen, Pangasinan is 200 kilometers mula rito sa Santa Maria, Bulacan, no? 200 kilometers plus, no? Kailangan mo ng umubos sila ng 5 hours na ride papunta rito and 5 hours pa rin na ride pauwi sa kanila sa Lingayen, Pangasinan. Pinuntahan tayo ng ating ka-airsoft because unang-una, hindi lang isang beses, hindi lang pangalawang beses, hindi lang pangatlong beses siya na biktima ng iba't ibang klase ng seller ng airsoft. Okay. Una, na biktima siya ng seller diyan sa Mangaldan, Pangasinan. Kumbaga, hindi siya lumayo, no? Naghanap siya ng seller doon sa area niya. Okay? Ngayon, ang nahanap niya is hindi trusted, hindi legit seller. Kinuhanan siya ng pera, then pinangakuan na isi-ship yung item, pero 2 weeks, 3 weeks, 1 month ang lumipas, walang dumating na item. Sad to say, no? Ayun. Hindi ko napapangalanan, no? Pero yung tao na yun, ang pakilala niya ay isang kuya. Yan, no? Bahala na kayo, no? Kung ano. Pakilala niya sa sarili niya ay isang kuya. Okay. Yan, seller yan sa Mangaldan, Pangasinan, no? Wala naman tayong intention manira, pero gusto ko lang magbigay ng babala sa inyo, mga ka-airsoft, no? Pangalawang beses, okay, umorder siya ng airsoft sa Gawi ng Makati. Okay. Sige, umorder siya ng airsoft, no? Dumating naman sa kanya yung airsoft. Okay. Pagdating sa kanya ng airsoft, after 1 week, nasira naman yung airsoft. Itong tao na to is katulad din nung inorderan nung ka-airsoft natin kagabi. Okay. Shoutout nga pala kay Sir Jonathan, no? Kwento ko sa inyo yung nangyari, no, sa kagabi.
Okay mga ka-airsoft, itong hawak ko na airsoft ngayon, okay, ay airsoft na binili dyan sa lugar ng Makati. Okay? Itong hawak kong airsoft na to ay same din dun sa na-experience ng ating ka-airsoft na Tagalingayen, Pangasinan. Same ng scenario. Okay. Binili nila to via online. Okay, yan. Binili via online. Ngayon, itong unit na to, hindi akin to. Okay? Hindi akin to. Doon to sa ka-airsoft natin kagabi sa Lipa, Batangas. Okay? Binili sa Makati. Itong unit na to, ha? Binili niya via online. Pinaship sa kanya. Dumating. Okay? Ngayon, nung ginagamit niya na itong unit na to, napansin niya is umiinit itong part na to, which is hindi normal. Dapat hindi iinit. Uminit man konti lang. Pero yung uminit to the point na nalusaw yung mismong plug, yung mismong plug ng battery, hindi normal yon, no? There's something wrong na nangyayari sa loob. Okay? Ngayon, hindi pa niya ipinapakita sa akin tong unit na to. Alam ko na kagad na there's something wrong with the compatibility ng upgrade na ginawa. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga ka-airsoft, no? Always try to seek an advice ng mga nakakaintindi, no? Wag kagad wag kagad kayo yung mag-upgrade, wag kaagad-agad na mag-upgrade, wag kaagad-agad na kakalikutin mo yung unit mo kasi pwede kang mapahama. Katulad nga nun, yung wala akong nakikita rito na chat. Parang bug tong monitor ko. Pa-check nga. Kung wala pa nag-chat-chat, wala nagpapa-shoutout. Bug tong monitor ko talaga, promise. Bigman. Okay, no? Same, binili to sa Makati. Again, hindi akin to. There is something wrong with the ginawang upgrade. Pag bibili ka ng bago, okay lang naman na may upgrade. Okay lang yon. Kasi ako ginagawa ko rin talaga yan. Just make sure na yung kinargang upgrade is compatible dun sa stock na ganito, no? Hindi pwedeng basta kapalit ng spring. Okay? Make sure na yung iniloload mo na spring sa kanya is ha? Meron sa'yo dito, wala. Wala rito, no? Bagpengi ako ng ibang monitor. Bag dito, bag. Okay, try ko kaya i-restart to, no? Dali, i-restart ko. Paano ba i-restart to? Ayan, no? Okay. Ikaw nga asikasuhin mo, then i-start mo. Okay. Ayan, no? Pasensya na, mamaya ako magsa-shoutout, ha? Tuloy ko lang yung kwento ko, no? Hindi pwedeng, palit ka lang ng palit basta ng spring. Make sure yung iniloload mong upgrade is kakayanin number 1 ng gear, number 2 ng motor, number 3 ng piston, ng cylinder, ng half rubber. Make sure na yung iniloload mong upgrade is compatible. Okay? Sa puntong yon, upgraded version daw to. Oh, wala tayong kaso ron. Kasi pwede naman talaga maglabas ng upgraded version. Pero, itong unit na to, is yung upgrade niya is not compatible. Kaya umiinit itong ano ba to? Ano niya, yung motor niya, itong grip, kaya umiinit. Ngayon ganito. Hindi sa amin binili to. Sa amin ipinapa-repair. Okay? Ngayon, trinay kong i-compute. Magkano ba ang labor? Magkano ba ang spring? Spring, sabihin na natin, ang labor is 700. Ang spring is 800 to 900. O, di ba? Yan, labor and spring. Tapos, syempre, iuuwi natin to, then, mag-aantay si sir na makabalik tayo sa Lipa, Batangas. Di ba? O, edi ganon. Kumbaga, let's say 1 or 2 weeks bago tayo makabalik doon, that's the time na mahahawakan pa lang niya to. Okay? Ngayon, inintindi rin natin yung sitwasyon ng ating ka-airsoft. Siyempre, Lipa, Batangas yan. Ang layo niyan. Ang layo niyan, Lipa, Batangas, no? Alam nyo ba na para makapunta ako ng Lipa, Batangas,
kailangan ko ng 1,000 pesos of fuel. Yan ha, 1,000 pesos of fuel one way. No? 1,000 pesos of fuel one way. Ibig sabihin, pag nagpakarga ako ng 1,000 pesos, makakarating ako ng Lipa, pero hindi na ako makakauwi ulit ng Bulacan. Kaya, ang kailangan ko, another, mag-a-add na naman ako ng 500. Kailangan ko ng 1,500 pesos back and forth. Okay, wala pa? Okay, no? Kailangan ko ng 1,500 pesos papunta at pabalik. O, di, okay na. Kailangan ko pa rin ng 1,000, kulang-kulang 1,500 pesos para sa toll fee. Sabihin mo na lang 1,000. Okay ha? 1,000 na lang. Eh di kailangan ko ng 2,500. Diba? 2,500 ang kailangan kong i-provide para makarating ako ng Lipa, Batangas at makauwi ako pabalik ng Bulacan. Okay. Ngayon, in short, may dala tayo. Nagkataon naman na may dala tayo ng ganitong klaseng rifle. Again ha, hindi sa amin binili to. Inintindi natin yung sitwasyon ng isang airsoft player. Binili niya, hindi niya nagamit. Okay? So, ang ginawa natin, pinalitan natin yung unit niya nung dala natin. Hindi naman sa amin to ha. Pinag-add na lang natin siya ng 1,700. O, yun. Hindi na masama yun, di ba? Kung itong unit niya inuwi ko, i-repair natin bilang tulong sa kanya, gagastos siya ng 700 sa labor, 800 to 900 pesos para sa spring na ipapalit ulit natin. Okay? So, siguro hindi na masama yung 1,700 pesos na hiningi ko sa kanya para kunin ko na lang to at yung dala ko ang iiwan ko sa kanya. Wala talaga. Bag to, no? Bag, no? Okay, no? Bigyan mo ako ng ibang monitor, pakisabi na lang. Wala akong makita talaga rito. Siyempre, importanteng ma-shoutout ko yung mga ka-airsoft natin na nagpapa-shoutout pag ganito, hindi pwede, no? Okay, mga airsoft, sandali lang ha. Nagpapa-provide ako ng monitor. Bag yung ano ko rito, yung monitor ko, hindi ko kayo ma-shoutout. Pero, as soon as maayos to, relax lang kayo dyan, akong bahala sa inyo. Okay, no? Wala talaga. Wala talaga ako mabasa, no? Pero anyway, mamaya tignan natin. Baka maayos, no? Okay. So, ganun din ang experience nito. Ito ha. Galing to sa Makati. 2 beses na itong nagpabalik-balik doon. Ibinabalik ni Sir, no? Ang sad to say, sabi ko nga sa inyo, kailangan mong gumastos kailangan niyang gumastos sa toll fee, sa fuel, para from Lipa, Batangas, makarating siya ng Makati. Para lang ibalik to. Ngayon, ginawa daw, may pinalitan, tapos, namumulube yung ating ka-airsoft dahil lifetime service warranty rin daw yun. Ginaya tayo ha. Tandaan nyo mga ka-airsoft, tayo lang ang lifetime service warranty in the history. Ginaya lang tayo. Ngayon, lifetime service warranty raw sila. Pero, sa tuwing dadalhin ni Sir to, ang laki raw ng charge na isinisingil sa kanya. Okay? O, di ganon. Dinala niya ng 1 beses. Ganun pa rin daw. Nasunog. Ang pinalitan, ganito, no? Dinala niya to doon. Ang problema, nagiinit yung motor. Ngayon, pagdala niya ron, penya ko monitor, pakisabi. Bigyan mo ako ng cellphone holder. Ang hirap niyan. Hindi ako pwedeng tumingin ng ganyan sa cellphone. Pakisabi nga kay ate, ayusin niya to. Bakit wala akong mabasa? Baka bag ka mong ganon. Ate, bag daw, try mong i-switch. No? Okay, no? Pinalitan yung plug ng battery, which is mali. Dapat, pag may problema, ugatin mo kung ano yung problema bago mo solusyonan. Ang nangyari, nasunog yung plug ng battery, lumambot,
pinalitan. Hindi inugat kung ano yung nagiging problema, bakit umiinit yun. Yun ang mali, di ba? Ngayon, binalik na naman ni Sir. In short, nagpabalik-balik. Nakailang balik to dun sa binila niya sa Makati. Walang nangyari. Hanggang sa nagsawa na lang siya, in-stock niya na. Okay? Ngayon, pinalitan natin. Okay? Again, hindi sa amin binili to, pero pinalitan natin. Ngayon, may nagtatanong yung karamihan, Big Man, anong gagawin mo rito? Ang gagawin natin dito mga ka-airsoft, kakatayin natin. Okay? Kakatayin natin, kukunin natin yung gearbox, kukunin natin yung motor, kukunin natin yung gears, kukunin natin yung air seal nozzle, kukunin natin yung half-up chamber, half-up rubber, tapos ipapamigay natin sa mga nangangailangan. Okay? Actually, wala nang magazine, no? Kita nyo? Walang magazine. No? Wala rin battery and charger, no? Yung mga kinakatay natin, yun yung itinatapal natin, ipinapamigay natin sa mga customer natin na, let's say, merong nabasagan ng gearbox, di ba? Kaya, ang lifetime warranty na binibigay ng Big Man is totoo. Kasi, meron tayong nakukuhanan ng mga parts na hindi naman dudugo yung bulsa natin. Di ba? Okay? Halimbawa, merong nasiraan ng gear. Dahil may gear tayong makukuha rito, dahil kung tutuusin, tapon na to, ito, yung gear nito, ang isasalpak natin doon. Okay? Merong nabasagan ng gearbox sa ating mga Big Man VIP, sa ating mga ka-airsoft. Kunin natin yung gearbox nito. Yun ang ilalagay natin doon. Okay? Merong nasunugan ng motor, or merong nasiraan ng motor, or merong nasiraan ng wire harness, or ng trigger assembly, ng trigger connector, etc., 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 may pagkukuhanan tayo ng mga yan. Okay? Kasi dito sa Big Man, nagkakatay tayo, nagpa-part out tayo, para kung sakaling kailangan natin ng pyesa, meron tayong itatapal. Okay? And now, ganun din na na-experience ng bossing natin ngayon. Actually, pasensya na kayo, they don't want to put on camera kasi mga ano to, mga politiko, no? So, si Sir Mark Borja, kasama yung family niya, kasama si Madam, kasama yung dalawang chikiting na babae. Alam mo, ang gaganda ng anak ni Sir, no? Makikita mo yung maganda yung lahi nila, no? Ang ganda ng mga bunga, no? Okay, anyway, shout out Jojo Nicolas, Cristobal na lang, no? Shout out Boss Big Man, okay? Thank you, sir. Makoy, hello, Sir Big Man. Good evening, idol. Pa-shout out Jonel Yapmas, okay? Russell, no? Shout out po, idol, sabi niya, no? Napakabait talaga ni idol. Ganyan ang issue yung, alam mo, bossing, no? Ganito yan ganito yan. Actually, kung titignan mo ko, hindi ako mabait. Diba? Kung titignan mo ko, hindi ako mabait. Intimidating nga ako Ang mukha akong mayabang, diba? Mukha akong mayabang, mukha akong matapobre. Pero hindi. No, sa totoo lang, ganito yan. Hindi mo kailangang magbasa ng Biblia para maunawaan mo at maintindihan mo yung kalagayan ng ka-airsoft natin. Hindi mo kailangang palasimba sa templo para maunawaan mo at mapakibagayan mo yung isang tao. Ang kailangan mo lang, paganahin mo yung utak mo, paganahin mo yung puso mo, at pasunurin mo yung utak mo. Okay? Sa pagkakataon na yon, tinignan natin, inassess natin yung sitwasyon, Lipa, Batangas. Nakakaawa yung ka-airsoft natin. No? Nakakapanlumo yung ginawa sa kanya. Kung hindi natin siya tutulungan, ang tendency, matotrauma siya. Bakit? Bumili siya ng rifle. Yung binili niyang rifle, hindi magawa-gawa nung binilahan niya. Ang tendency, isusumpa niya ngayon yung rifle. Ang sasabihin niya, walang kwentang airsoft. Diba? Walang kwenta mag-airsoft, masakit sa ulo, magastos. Diba? Ganun ang may experience niya kasi yung na-encounter niya, meron na, ba't wala yan? Ano? Yun ang magiging niya kasi yung na-encounter niya is palpak. Diba? Binura natin yon. Inilagay natin sa utak niya na ang airsoft hindi palpak. Ang palpak, yung binilan mo, yung dealer mo. Diba? Para wag siyang matroma,
wag maging masama yung paningin niya sa airsoft. Binura natin lahat yon. Okay? Sabi ko nga sa inyo tuluyan na magpatalo tayo para lang sa ating mga ka-airsoft. Diba? Actually, hindi namin siya ka-airsoft, pero bumili siya sa amin kahapon ng pistol. Wala, no? Yun nga nagtataka ko, bag yan, no? Bag, tinilay mong i-switch sa ibang account, ganon. I-log out mo muna, then i-log in mo ulit yung same account, ha? Ayun. Okay na mga airsoft, kaya Sir Jonathan, maraming salamat, at kahit ginabi kami, tinanggap mo kami dyan sa iyong tahanan. Okay? Ngayon, ito nangyari rito sa Lingayen. Airsoft natin sa Lingayen, no? Bumili din doon sa Makati. Okay, given via online. After 1 week, nasira. Ano ang nasira? Hop-up chamber. May crack. Diba? Nung una pa lang daw, is yung bala lumilihis na. Hindi na talaga diretso. Which is hindi normal. Okay? So, after 1 week, madalang lang niyang gamitin. After 1 week, bumigay yung hop-up chamber. Nandun sa loob yun. Kung saan nakalagay yung outer barrel. Bumigay, nag-crack. So, binabalik niya, ayaw. No? Ngayon, ano yung lifetime service warranty? Sinasabi niya, no? Para raw mapalitan yung hop-up chamber, kailangan daw niya magbayad ng 3,700. Grabe naman. Grabe naman. Hop-up chamber sa akin, 1-2 lang. No? Hop-up chamber sa akin, 1-2 lang. Oh, bayad ko sa gunsmith, 500, 700 lang. Mga 1.7 lang sana yun. Ngayon, sinisingil siya ng ganun. So, hindi niya na pina-repair. Yun, no? In short, na-trauma na naman yung tao. Pero buti na lang, malikot ang isip ni Sir. Hindi siya basta-basta nag-stick na pangit ang airsoft, no? Ngayon, pangatlong beses, naloko pa rin siya. Kasi ang sabi raw sa kanya, with the same seller, ganun pa rin. Sige, yaman na. Ang sabi raw sa kanya, magpalit ka na lang ng unit. Nagpalit siya ng unit. After 1 week, ayun naman, tagas-tagas naman yung magazine. Okay? Kaya, mag-ingat lang kayo mga ka-airsoft, no? Hindi ko na binabanggit yung mga pangalan kasi kasama natin sa mga industriya, no? It just happen na hindi ganun kaganda yung serbisyo nila kumpara mo sa binibigay na serbisyo ng Big Man. Okay? Hindi naman tayo sa nagmamapuri, hindi tayo sa nagyayabang, pero yun ang katotohanan. Dito sa Big Man, ang lifetime service warranty ay ginawang lifetime warranty, no? Kasi ginagaya-gaya nga tayo, no? Dito napapangatawan na namin, dito nare-repair namin. Big Man, saan ka kumukuha ng pyesa? Marami kaming pyesa, magagawa namin ng paraan. Okay? Kaya huwag kayong mag-ano, no? Huwag kayong kabahan. Lahat magagawa natin ng pyesa, kahit yung mga GBBR na dati, hindi tayo makakuha ng mga pyesa. Wala tayong pyesa ngayon, may mga pyesa tayo. Okay? Ngayon mga airsoft, ito si Sir Mark Borja, kasama nga yung misis niya, tsaka yung dalawang anak niya, bumili sa atin ng isang rifle at isang pistol. Okay? Ang rifle niya is the Noves, two-tone, tan and black combination. Okay? CQB na matatawag, kasi hindi siya ganun kahaba, hindi ganun kalong barrel. Ngayon, makikita nyo, foldable ang mga front and rear sight. See? Kita nyo? Just in case na gustong i-upgrade, pwede, kayang-kaya. Magazine, okay? Full metal mula ulo hanggang paa. Fully adjustable. Napakaganda, napaka-simple, pero umaatake, sabi nga, no? Wala pa tong upgrade, hindi pa naka-stage 1 upgrade. Ano ba yung stage 1 upgrade, Big Man? Dito kasi sa Big Man, meron kami tinatawag na stage 1 upgrade. Ano yon? Palit ng spring. Pinapalitan namin ng spring na maximum na pwede, na compatible. Hindi tulad nung iba na pinapalitan nila ng spring without having the computation, without seeking the advice of a real gunsmith, no?
Mali yun. Tandaan nyo, huwag nyong i-upgrade yung unit nyo without the advice of a gunsmith. Kasi, ang daming spring eh. Lahat ba to compatible sa'yo? Hindi. No? Meron lang compatible. Ngayon, kung gusto mong gamitin yung pinakamalakas na spring, you might consider changing then the motor, the gear. Diba? Hindi pwedeng lahat ng klase ng spring pwede sa'yo. Hindi pwede yun. Pag masyado ng mataas, consider mo na magpalit ka na ng gearing ng motor. Okay? So, unit na to para sa ating ka-airsoft, Mark Borja. Then, another premium unit, the SRC premium unit 5.1 high kappa, no? This is from the this is a 2011, came originally from the 1911, no? Nag-originate yung ganito sa 1911 with a twist. Ngayon 2011 na. Okay? This unit is powered by a high kappa magazine. This unit is capable of 12 kg, 14 kg, and CO2. Okay? Later on, request lang ni Sir, naaaliw siya dun sa chrono test natin, no? Pinaka-request lang ng ating ka-airsoft, i-try i-FPS using 12 kg at i-try i-measure ng FPS using 14 kg. Okay, yan ang pagbibigyan natin na ating ka-airsoft. Okay? Ngayon, muna, uunahin ko yung rifle, pero lagyan na muna natin to ng CO2, no? Ay ng gas kasi pengi akong marker kasi super lamig ng magazine marker. Packaging tape. Okay. Itong isa, lalagyan natin ng 12 kg. Yung isa, lalagyan natin ng 14 kg. Tapos, iaalis natin dito kasi bumubuga yung aircon. Okay? Yan. Lalagyan natin ng 12 kg. Ako na, lagyan ko muna sili. Packaging, yung may kulay. Yung yellow, ganun. Okay? Lagyan natin silicone oil. Then, silicone oil din dun sa baba. Okay? Then, ganun din dito, silicone oil. Naka-on yung natin. Okay, then dito rin. Okay. Ito. Yung lalagyan natin ng 12 kg, lalagyan natin ng tape para meron tayong marker. Parang tanda. Ayan na, yan. Yan, nilagyan natin ng tape, okay? Para mamaya, pag kinuha natin, yan yung marker natin na ito, 12 kg. Lagyan natin na yun ng 12 kg. Wala nang gas, Wala nang gas. Bigyan mo akong gas. Ayan, maglagay ka rin, no? Lagyan natin 12 kg, wala na, sisimutin ko na lang to. Okay, lagyan natin 12 kg. Ito. Sakto natin, then press down 2 seconds lang, ha. 1, 2. Wala na. Pasensya na, sinisimot ko lang. Wala na, wala ta. Mamaya na. Okay, no? Ngayon, lagyan natin itong isa ng 14 kg. Wala na rin itong 14 kg. Paayos na mga yung ko. Lagyan ako ng 14 kg and 12 kg. Ito 14 kg. Okay, kalugin, i-press to, then press down. 1, 2. Okay. Mga ka-airsoft, 12 kg, 14 kg. Tandaan nyo, babalikan natin ito mamaya, aalisin ko lang yung lamig. Sobrang lamig ng magazine na bumubuga yung aircon. 12 kg yung may tape, 14 kg yung walang tape. Iaalis lang natin para wag masyadong Okay? Ngayon, dako muna tayo dito sa rifle ni Sir. This is a vest, full metal mula ulo hanggang paa. Tulad ng sabi ko, powered by a battery. Okay na ba? Full charge na, hindi pa. Okay, no, powered by a battery. Ang battery na ginagamit natin is the upgraded battery, which is kung tawagin is LiPoly. Ang battery natin comes with a charger. Ang charger natin is kung tawagin, smart charger. Hindi tayo gumagamit ng mga parang adapter charger kasi hindi siya nakakabuti sa battery natin. Okay? Ngayon, one battery, ang charging time dapat nito is 2 hours only. After 2 hours, kung napuno, good. Kung hindi napuno, i-resume mo lang yung charging. Okay? Ngayon, let's, kumbaga, lagay natin, no? Ngayon, press this to adjust. Para maalis natin to, instead of pressing, hatakin, then slide, then dito ilalagay yung battery. Pasok lang natin dito sa tube,
Okay, then slide it all the way. Okay, medyo masikip ha. Okay, then slide it all the way. Ayan, ayan, okay? Slide it all the way. Then, plug lang natin yung mismong battery. Okay, then, put it back. Secure lang all the wire, ha? Para hindi siya magkaroon ng open wire. Then, single fire. Then, rapid fire. Okay. Ngayon, this is the magazine. Ang gamitin ko, bago kasi, so hayaan na natin silang maggasgas. Ang gamitin natin, sige gamitin natin yung magazine nila. Pengi akong na bala. Sino yung bote? Okay. Lagyan natin ng bala, okay? Bala, buhos. Buksan mo na para sa taas. Then buhos. 300 rounds ang isang magazine. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Kumbaga yung isang full charge ay pasok sa 10 magazine, no? Ngayon, yung battery natin para mapangalagaan natin, make sure na hindi mo siya dinedrain. Make sure na hindi siya nagiinit at make sure na hindi siya nag-overcharge. Iwasan mo lang yung tatlo na yan, hindi ka problema sa battery. Pero, isa dyan ay hindi mo i-practice ng maayos, problema ka, mayat maya sira ang battery mo if you are using a upgraded LiPo battery. Okay? So, this is the magazine. Merong gear sa ilalim. After nyong buhusan ng bala, kamutin nyo. Going front. Okay, napakabait Boss Big Man, okay? Sakto lang. Sir, meron bang yung laser ng guide? Hindi ko maintindihan. Shoutout Boss Big Man, Edu Korea. Happy birthday, sir. Sana matulong mo mabigyan ng pang-exercise ko sa airsoft. Joel Hernandez. Hindi po ako namimigay ng airsoft basta-basta, Sir Joel, no? Hindi tayo namimigay ng airsoft unang-una sa mga taong napadaan lang. I don't remember this name and profile picture, Joel Hernandez, na matagal na natin subscriber ko. Ang binibigyan ko lang ng airsoft, yung alam kong responsable, yung alam kong matagal ng subscriber, at yung mga nananalo sa event na ginagawa natin. Okay? Pasensya na po, pero diretsahin ko lang kayo, sir, hindi po tayo close. Pasensya na, hindi kita personal na kilala. Kung hindi kita personal na kilala, hindi tayo magkakabigay ng airsoft. Bakit? Kasi syempre baka hindi kita kilala eh. Baka meron kang masamang intention or what, baka hindi ka disiplinado, baka trigger happy ka. Di ba? Pasensya na. Okay? So, sir, huli po ba yan pag nakita ng otoridad? Depende sa sitwasyon, no, Ryle Chan. Huhulihin ka, ganito yan ha. Airsoft, huhulihin ba pag nakita ng pulis? Hulihin ba? Oo, huhulihin ka pag yung airsoft nakita ng pulis, nasa kalsada ka, bit mo. Okay? Pag yung airsoft nakita ng pulis, nakasukbit sa'yo, oo, huhulihin ka. Okay? Pag yung airsoft, during the checkpoint, nakita yung barrel nasa dashboard mo or nasa silya mo, oo, huhulihin ka. Because you are carrying a gun or a replica not in the proper venue. Ano ba yung proper venue? Okay? May airsoft ka. Naglalaro ka dun sa backyard mo, sa garahe mo. Pak. Or any private places. Hindi ka hulihin. Okay? May airsoft ka, pero nakalagay sa gun bag. Dala-dala mo, nakasilid sa motor mo, hindi ka hulihin. Hindi ko kumpiskahin. Okay? May airsoft ka, dala-dala mo sa sasakyan mo, naka-gun bag, tapos nakalagay dun sa gloves compartment or sa compartment, hindi ka hulihin. Ganito yan. Subukan mong uminom ng alak doon sa munisipyo, doon sa labas ng ospital, doon sa labas ng bangko, doon sa labas ng mall. Umiinom ka ng alak. Hulihin ka, hindi? Hulihin ka. Diba?
Pero subukan mong uminom ng alak doon sa loob ng garahe mo, sa loob ng bahay mo, sa loob ng bakuran mo, or sa mga private amusement center like halimbawa Jerry's Grill, Densio's Grill, or sa any restaurant. Huling ka ba? Hindi. Hindi. Okay? Huhulihin ka lang pag ginagawa mo yung isang bagay na wala naman sa proper venue. Okay? Huhulihin ka lang pag hindi ka disiplinadong tao. Kaya, yon, karugtong to, Sir Joel Hernandez, hindi kita subscriber ng matagal para humingi ka sa akin ng airsoft. Mabibigo ka, hindi kita bibigyan. Hindi kita kilala, bossing. No? Baka isa ka sa mga taong hindi disiplinado, masisira lang yung mundo ng airsoft. Bagay na ayaw naming mangyari. Diba? Mapapahamak ka lang. Okay? Sana po maintindihan mo, sir, ha? Okay, sana nasagot ko ng ano yun, ng maayos, no? Good evening po. How much po lowest price? Mag-PM po kayo, no? Shout out J. Rome Salazar. Boss Bigman, kailan po pwede mag-walk-in dyan sa inyo? Anytime pwede. Ang dami nga nag-walk-in eh. Diba? Anytime pwede. Wala naman limit. Actually, may mag-walk-in pa nga ng alas 10 ng gabi. Okay? Greetings from Bawang, La Union, Sir Bigman. Elmer. Hello, Sir Elmer, no? Yung sa akin, malapit ko na po ipaship para maparepair na airsoft ko. Para magamit ulit. Sa amin mo ba binili, sir? Hindi ko mabasa yung pangalan nito, sorry, no? God bless you more, Boss Bigman. Sam Magbitang. Thank you po. Thank you, sir, no? Okay, dako tayo rito. Sana nasagot ko, no? Yung airsoft, walang puwang sa taong walang disiplina. Huhulihin ka lang kung wala kang disiplina. Pero kung ikaw yung tao na marunong sumunod, marunong rumispeto, marunong gumalang, hindi ka hulihin. Believe me. Marami tayong kapulisan na magagalang, marami tayong kapulisan na maayos kausap, marami tayong kapulisan na nakakaintindi ng airsoft at ng tunay. Okay? Subukan mong bastos kang sumagot, may kalalagyan ka. 'Di ba? Ganun yan eh. Yung iba kasi, may airsoft na dala. O, sige ha, nakita sa motor. Dala-dala mo. Oh, bakit mo ako hulihin? Laruan lang yan ah. Oh, ganyan ang mga reaction, di ba? Hindi mo ako pwedeng hulihin, magbibideo ko. Yari ka, Rapi Tulfo. Oh. Bukas nasa Rapi Tulfo ka na. Oh. Ganyan ang mga Pinoy eh. Di ba? Oh. Bibidyo niya yung police. Oh, video kita, smile ka. Bukas nasa Rapi Tulfo ka na. Hulihin ka o hindi? Pero kung ganito yung approach mo, nakita sa'yo, dala-dala mo, naka-gun bag, buksan mo nga yan, sasabihin ng polis, pakita mo. Ay sir, ano po yan? Airsoft po. Papunta po kasi ako dun sa bayaw ko, may banding kami, magpa-firing kami. Airsoft lang naman po yan, ito po yung bala oh. Pakita mo ganun. Sa tingin mo, huhulihin ka kung ganun ka kagalang, kung ganun ka maganda mag-approach. Huhulihin ka, letter A, mayabang ka. Oh, bakit mo ako hulihin? Laruan lang yan. Hindi mo ako pwedeng hulihin. Kung ganun ka mag-approach, or yung ganito, sir, pasensya na po, hindi kasi maiwasan eh, nag-aya yung tropa, magpa-firing kami dun sa kanila, magpa-practice, kaya po dinala ko. Pero naka-gun bag naman po yan. Oh, kung ganun ang approach mo, hindi ka hulihin. Di ba? Yan. Nasa ano yan eh, nasa pagkatao ng tao. Di ba? Pag ikaw, wala kang disiplina, tutuluyan ka. Believe me, may kalalagyan ka. No? Believe me. Pero kung matino kang tao, maayos kang kausap, hindi ka hulihin. Okay? Paniwalaan niyo ako, yan ang totoo. Okay na. Okay, good evening. Ano magandang pistol for beginners? Wendell, nood ka ng mga vlog ko. Doon, ine-explain ko kung ano at paano yung tamang pagpili ng pistol, no? Good PM, my old model ba na MP5? Wala po, no? Magandang gabi, Sir Bigman, watching from Macau po. Walk-in po ako dyan pag uwi ko ng June. Sige, Sir Mark Jones Longgalong.
Pwede ka mag-walk-in, pwede ka rin magpa-COD. Aantayin kita, bossing, okay? Good evening po, sir. Tropa po ako. Gusto ko lang bumili ng airsoft pang display sa kwarto ko. Sir, baka naman po pwede nyo ako pagbigyan. No problem, no problem. Kung gusto mong bumili, Sir Marcelo, punta ka lang, no? Punta ka lang dito. Marami mapagpipilian, okay? Solid dyan, WRC Premium. WRC? Sumakit naman ang ulo ko. Wala po akong WRC. This is a SRC. SRC, not WRC. Okay? Magkadikit ba yung W and S? Tignan nga natin. Hindi ko rin alam eh. Baka typo lang. Pero malamang sa malamang kung malayo, hindi typo. Okay, anyway, no? Hindi ko maayon dito. Anyway, bahala na, no? Okay, pero muna ako nito. Kailangan, SRC pala, boss, sabi niya. Good PM, sira po MP5 ko. Pwede po bang ipagawa dyan sa inyo? Bigay lang po sa akin. Regino Martin, pwede naman po, no? Pwede naman, pero hindi sa amin binili, malamang. Basta meron kang patience na mag-antay, pwede, no? Kasi, syempre, priority namin yung Big Man VIP. Okay? So, ano na muna tayo rito? Go na natin, no? So, this is F4A1 CQB unit ng ating ka-airsoft, no? Na si Sir Mark Bora. Okay? So, this is the magazine, maximum of 300 rounds. Sir, just in case na na may makalimutan kayo dun sa mga tinuturo ko ngayon, replay nyo lang yung video. Replay nyo na lang. Naka-post naman to para meron kayong guide. Okay? Yes sir, yes sir. Okay. So this is 300 rounds. Pasok natin sa unit. Okay. Make sure you heard the clicking sound and make sure na hindi malalaglag. Ang AEG hindi na dapat kinakasa-kasa. Okay? Hayaan nyo lang nakasara to para safe yung hop-up chamber nyo, hindi mapasukan ng bato, ng alikabok, ng dumi, ng bibis, or any foreign element like insects or etc. etc. Okay? Ngayon, single fire, 12 o'clock, 3 firing mode. Safe, single fire, and rapid fire. Okay? Lagay natin single fire. Firing! Sarap! Rapid fire! Ang sarap, lumalagitik. Nagwawala ang bala. Okay? Firing. Okay. Every after the game, okay na? Okay. Every after the game. Gusto mo yung test fire, sir? Sa camera. Sige, diba? Nakita mo naman, diba? Again. Single fire. Rapid fire. Sarap. Okay. Every after the game, sir, release the magazine. Then, clear the chamber. Matik yan, ha? After you clear the chamber, you need to rest the spring. Okay? Place mo lang 12 o'clock, single fire. Press mo ng 1 seconds. Ay, sorry. Lagay mo pala sa rapid fire. Press ng 1 seconds, then single fire, then safe. Put it back to safe. Okay? So, yung unit lifetime service warranty, basta may problema, tawag ka lang kagad para magawa natin. Okay? So, unit natin kay Airsoft, Sir Mark Borja, straight from Lingayen, Pangasinan. Okay, next unit natin is the SRC Premium. What is good and special about this unit? Naka-fix outer barrel na mga ka-Airsoft. Naka-optic sight pa. Wala nga lang siyang magwell, pero wala na siyang dummy firing pin. Yan ang napakaganda. Naka-repair half-up rubber pa. Okay? Simpleng-simple lang siya, hindi ganong fancy, hindi katulad ng paborito ng iba, yung Rex, mga T-Rex, paborito ng madla yun, no? Pero yun nga siya, ito simpleng-simple lang, pero napakatindi. Pumapalag talaga, di ba? Napakasarap gamitin dahil nga sa premium, siya, compatible with different types of, Lucas T magazine, no? Compatible with different types of gas. Okay? Ngayon, this unit, ite-testing natin, i-chrono natin with both, pengi akong .20 na bala. Yung .20 na bago, ha?
itetesting natin using 12 kg FPS natin and FPS test natin using din 14 kg. Again, this unit is stock, no? Hindi pa to na ano pa. Hindi pa napalakas. Okay? Na fine tune, yes, pero hindi pa natin na-upgrade yung FPS niya. So, stock pa rin. Ngayon, ito yung i-testing natin. Okay? Ito yung 0.20. Sige. Ba't isa-isa? Lagay mo sa reloader. Reloader. Ano ka ba? Hawakan mo to. Alisin natin to. Gusto mo pahirapan? May lisang sumabit eh. Okay, pahinga ang 0.20. Sige. Okay, no, lagyan natin siya ng 0.20 mga ka-airsoft. Kunin muna natin yung met tape, no? 'Di ba kanina sinabi ko nga sa inyo na dalawa ang gagamitin natin. Isang 14 kg at saka isang 12 kg. Ngayon, ito, 12 kg to, okay? 12 kg, wala nang gas kasi kanina, lagyan natin. 1, 2, okay. Nilagyan lang natin ng 2 seconds, alisin na natin yung tape ha. Para ma-chrono natin, ma-fire natin. Okay? Mga airsoft, no, pag magpapakrono kayo, o pag magkokrono kayo, may krono kayo, always use, 0.20 grams ng BBs. Huwag kayong gagamit ng, ng hindi 0.20 kasi hindi nyo makukuha yung pinakatamang accurate na, Kita ba yung krono? Hindi. Sige, di bale. Ano na lang, kunin mo yung result. Basahin mo na lang sa kanila. Okay, hindi ko na gano'ng pupunuin. Nilagyan natin ng bala, okay? So, pakita mo din yung result. Pasok sa unit. Kasa, ready to fire. Okay? Okay na? Okay. Firing! Firing tayo mga airsoft. First fire. 371. 371, pakita mo rin sa isang camera. Okay, 371. Second fire. 365. 365, pakita mo rin sa isang camera. Okay. Third fire. 352. 352. Bakit pababa ng pababa? Mga ka-airsoft, kasi nakatapat ako sa aircon. Okay, nakatapat sa akin yung aircon. So, ang tendency, habang pumuputok tayo, lumalamig yung internals, lumalamig yung nozzle, lumalamig yung blowback housing, lahat lumalamig. Okay? Kaya, pababa siya ng pababa. Pero, safe to say na 370, 350 to 370 ang chrono niya in 12 kg. Okay, firing natin, no? Dire-diretso natin. Firing! Iba talagang tumunog ang SRC, no? Napakatindi. Huwag mo munang o-off. Magpo-14 pa tayo. Firing! Open bolt. Indication niya na wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Press the hammer by pressing the trigger. Okay? Ngayon, this is 12 kg. Actually, ang dami pa laman nito, sir. Hindi ko napapasingawin. Malamang magpa-fire pa kayo. Okay? Next unit natin, next natin is yung 14 kg. Ito, kinuha ko, no? 14 kg. So, gagamit tayo ng 14 kg. Lagyan natin. 1, 2, okay. Gamit tayo pa rin ng 0.20 grams na bala, no? Using this reloader. Lagyan natin. Okay, tingnan natin, no, kung mas malakas ba talaga yung 14 kg. Pero, definitely, mas malakas talaga. Okay? Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. May mga safe nga pala yan, no? Firing tayo, firing! Lakas. 358. Oh, 358! Bakit 358? Baka nadulas. 359. 359. Panay, nagkamali ata tayo.
349. 349, patay tayo. Bakit mas mababa? Sorry, nagkamali ata. So, nagkamali ba ako ng karga? Ayun yata yung 12 eh. O, napaghalo ko. Ito yung 12. Sorry, napaghalo ko. Ibig sabihin, ang nalagyan ko kanina, kasi sinimot natin yung isa kanina eh. So, napaghalo ko. So, 350, ranging 350 to 370 to 350 yung 14 kg. Sorry ha. Then ito, ano yung unang result? Nasa 350 ka no? 358, ganun ba yung una? Okay, no? Then third fire. On mo? On? Okay. Third fire. 354. 54. Second fire. 350. 42. 342. Sige. Last fire. 350. 350. Masasabi natin na 300, sabi na natin 340 to 350 yung 12 kg. Then 350 to 370 yung 14 kg. Pero mababa ang result ngayon ha. Mababa ang result no. Kumpara mo rin sa iba nating kinokrono na 14 kg no. So, pero ganun talaga eh no. May mga unit na, yun lagi ko sinasabi no. May mga unit na talented. When you say talented, sobrang lakas niya, no? Pero may mga unit na nasakto lang talaga, no? So, pero as time goes by, lalapat pa rin yan. It's either lalakas or hihina. Kaya dito nga sa atin, continuous, libre yung maintenance, libre yung cleaning, libre yung tuning, libre yung trigger job, no? Just in case na magka-problema on the future, may kailangan tayong i-adjust, may kailangan tayong itono, libre lang rito sa Big Man Hobby Shop. Part ng ating lifetime service warranty. Firing tayo, firing! Open bolt, wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then the slide, press the hammer by pressing the trigger. Okay. Hindi ko, medyo binadali ko na kasi naiiya ako rito sa mga ating mga airsoft from Lingayen, Pangasinan to. No? So, after nito, uuwi pa sila, babiyahe pa sila. Okay? Legit na legit bumili dito, safe and sure, sabi ni Dennis Flores. Okay, no? Okay, then, thank you, Sir Bigman, sabi ni Marcelo. Okay, okay. Good PM, boss, Sira MP5. Ba yung sira, yung gusto magpa-repair, mag-ano lang kayo, magpadala nyo lang sa amin, no? Okay, Mark Jones Longgalong, sir, Infinity Series, pwede pa sample, sir, no? Hindi pwede, kasi meron tayong bina-vlog, meron, no? Manood ka na lang ng mga vlog namin, no? Tapos, kung naghahanap ka ng Infinity Series na yun nga, 2001, yung sa amin kasi iba, naka-fix outer barrel sa amin, ha? Baka kasi, wag mong itutulad yung unit namin doon sa ibang nagbebenta. Kasi yung sa kanila, hindi naka-fix outer barrel yun, hindi upgraded yun. Sa amin, yung Infinity namin, okay, pakita ko lang sa'yo, ha? Para alam mo, ha. Ayan, no. Yung sa amin, naka-fix outer barrel. Ayan, no. Okay, naka-fix outer barrel yung sa amin. Okay, naka-charging handle. Okay, yan, ha. Naka-charging handle. Ayan, ha. Yan yung sa amin, ha. Yung amin, ayan, naka-gold barrel. Ayan, naka-gold barrel, kasahan natin. Okay? Kalugin natin. Walang kalug, oh. Kalugin natin up and down. Walang kalug. Walang kalug, no? Naka-fix outer barrel. Hindi kami tulad nung iba. Okay? Kaya kung nakita mo ito sa iba, tapos dito ka sa amin hihingi ng vlog, hindi kami ganun eh. Hindi kami kaparehas nun. Okay? Tuwing magbablog ako, meron akong item na dapat i-vlog. Ngayon, kung naghanap ka ng vlog nito, check mo lang yung mga post namin on the past. Okay? Pero, hindi pwedeng i-vlog ko to na request mo. Kasi, meron kang akong dapat i-vlog. Okay? Again, yung sa amin, naka-fix outer barrel.
Hindi ganun yung kanila. Thank you! Patong ko lang po, delikado to. Mahal to. Okay mga ka-airsoft, bali masyado nang matagal yung pag-iintay ng quality nga po sir, nakita ko po sa story nyo po, sabi niya. Kung may nakita ka sa iba, wag nyong itutulad yung item namin, no, dun sa iba kasi ibang-iba. No, ibang-iba talaga, no. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kung unit na pipitsugin ang hanap mo, kuha ka rin sa kanila. Pero kung ang hanap mo is quality unit, performance level, performance category, dun tayo magkakasundo, no? Pero kung ang unit mo is, halimbawa, T-Rex, naghanap ka ng T-Rex na ordinary, na hindi naman nakapix outer barrel, mas mura, dun ka na, go ka na ron, di ba? Kasi dito sa amin, quality, nakapix outer barrel, yun ang panlaban talaga namin eh. Kung naghanap ka ng mamurahing John Wick, mamurahing John Wick, yung parang John Wick nila, ayan, no? Ayan, no? Kalugin natin, ha? Ayan, ha? Pasok natin. Pasok. Ayan, ha? Kita nyo? Labas natin. Labas natin. Pasok natin. Ayan. Kung naghahanap ka ng kumakalog-kalog na John Wick, pipitsugin, doon ka sa kanila. Pero kung naghahanap ka ng John Wick na naka-fix outer barrel, quality. Pakita ko sa inyo yung Combat Master namin, ha? Okay, no? Kung naghahanap ka ng John Wick na talagang quality, ayan, no? See? Yan ang John Wick namin. Naka-fix outer barrel. Pure brass. 10 times stronger than the ordinary. Kalugin natin. Kahit magdamagan tayo magkalugan, hindi kakalug yan kasi naka-fix outer barrel. Okay? Pakita ko sa inyo yung 2011 ng iba. 2011 ng iba, naghanap ka ng mura, ito, pwede sa ito. Ayan, Ayan, di ba? Pero yung 2011 namin, yan, John Wick, naka-fix outer barrel. Okay? Pakita ko pa sa'yo. Pakita, ha? Yung T-Rex namin. Yung T-Rex ng iba, ganito. Makalog. Yung T-Rex namin, walang kalog. Naka-fix outer barrel. Okay? Yun lang, no? Dito sa Big Man, ang binibili mo is yung performance level. Ang binibili mo is yung peace of mind. Ang binibili mo is quality. Okay? Hindi mo pwede kumpara yung unit namin dun sa unit nila. Yun lang. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, nag-iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nag-share, please share the live video para manalo ka ng mga Big Man merchandise na ipinapamigay namin sa araw-araw, every week, every month. Maraming salamat po. Isang napakabuting pagkakataon ang kayo'y aking mapaglingkuran. Thank you po.